Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Manila, I keep coming back to Manila. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan at kakampi ko. Manila, At siyempre magandang buhay. Kamusta na kayo? And I hope kalimutan muna natin yung ating problema at ibalik mo po. Yan, ganyan sana. Lalo-lalo doon sa mga taga Maynila. Magandang selebrasyon po ng ika-444 na taon. Na 440 po nagbibilang si 444 na taon na ang Maynila. Ayan. So, maganda naman ba ang celebration o sino nabasa? Yun. Alam ko na tatanong kung basaan to, no? Okay. At syempre, tanong ko pa rin po sa inyo, yung mga bata na umiiyak dahil sa separation of anxiety na tinatawag nila. And I hope mga mommies hindi na umiiyak ang ating mga anak. At sa inyo, ang paalala lang natin yung ating mga anak, mami gabayan natin. At kung hanggang sa ngayon ay nag-iiyak pa rin ang ating anak, ay kailangan nating medyo tingnan pa rin at bigyan ng pansin itong mga batang ito. At paalala pa rin natin, para naman sa mga OFWs na papaalis, kailangan po ang inyong mga papeles ay authenticated. So kung ano yung mga kailangan na dapat ayusin sa inyong mga papeles, kung kailangan ipa-NSO yan, at doon sa mga pupunta sa Kuwait, kailangan ay, ang tawag doon alin, ay ipa-red ribbon yan sa DFA, kung saan man dapat gawin po natin. Huwag natin i-shortcut ang lahat ng mga papeles natin para mapadali ang inyong pag-alis. Para hindi tayo mapeke, diba? Yun naman pagka mahabang proseso at walang pa-shortcut, mas sigurado ka. At para naman sa mga OFWs nandyan sa iba't ibang mga lugar, mga kakampi ko, ang pagtatrabaho po sa ibang bansa ay hindi biro. Kaya't habang malakas tayo ay mag-ipon, dahil ang pag-iipon ang katuparan ng iyong mga pangarap, at sa iyo nakasalalay ang lahat ng ito. guys, sarap sa tinga, mga jeepney mo nagliliparan. At doon naman sa mga papalis, paalala pa rin ng inyong lingkod, bayaran po natin ang mga dapat bayaran, o dapat nating tingnan maigi ang ating social protection na tinatawag. Bayad na ba kayo sa PhilHealth, Pag-ibig? Kung may SSS kayo, ituloy po natin lahat dyan, dahil napaka-importante ng mga nabanggit ko kanina para sa inyong social protection. So sa batas, mandatory na ang PhilHealth, mandatory din ang Pag-ibig. Para hindi tayo nagkakaroon ng problema sa airport, tingnan po ninyong mabuti na nabayaran natin ng mga ito doon sa mga nagbabalik manggagawa. Pero doon sa mga baguhan, siguraduhin din ninyo na binayaran ito ng inyong employer bago kayo umalis. Guys, sarap sa tinga, mga jeepney mo nagliliparan, mga babae mo nagagawa. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Yan ang paalala namin sa inyo parate doon sa mga magbabalik manggagawa, hinihikayat kayo ng POEA na mag-online processing na.
Dahil ayon sa kanila, mas mainam na gumamit ng internet ang mga OFWs na nagbabakasyon sa BM Online po kayo tumungo dahil napakatipid. Less ang gastos, pamasahe, pagkain, di ba? Yon, mag-BM Online na sa internet. At para mas sa mga kwalipikado na gumamit ng BM Online processing, kagaya ng mga, yung mga hindi kwalipikado po, ay maaari kayo makipag-appointment. Yan, di ba? At ibig sabihin, tatawag kayo sa mga sa kanila, sa POEA. Ang POEA hotline po ay 632-722-1144, 722-1155. Girls in Sydney, somehow At kung may katanungan naman kayo sa usapin ng pangangalaga sa inyong sarili, ang PhilHealth 4417442. At sa pag-ibig, kung nais pa rin nyo madagdagan ang mga benepisyo tulad ng gusto nyo magkaroon ng loyalty card, ay tumawag kayo sa 724-4244. Yung loyalty card po ay mga kaibigan, ito po yung may mga discount, no? May mga discount sa mga gamot, may mga discounts din kayo sa eskwelahan, saan pa? Sa mga restaurant, no? Yun. Pero ito yung mga sinasabi natin ay pwede ba natin itakil mamaya yan, di ba? Doon sa loyalty card, yan. Sa SSS naman, pwede kayo tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Mag-report din kayo kung feeling ninyo ay kayo ay na illegal recruit. Yan. Ang POE illegal recruitment branch ay kukontak nyo sa 722-1189, 721-0619. Yan. ay sarap sa lingang mga jeepney mong nagliliparan. Mga At mamaya, makinig lamang kayo dahil may mga ilang babanggitin tayo ng mga programs and services. Ito'y nakabatay pa rin nung nakaraan natin. So ngayon ipaparinig namin sa inyo ang silbi ng NRCO. Yan, ha? Napakarami pala nilang mga proyekto na baka pwedeng magamit natin, no? Doon sa mga OFWs lalo na, sa mga gustong mag-livelihood program, ang NRCO ay handang tumulong sa inyo hanggang sa paggawa ng proposal. Yan. Manila, Ganon din naman, mamaya din maririnig ninyo ang OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, doon sa kanilang mga programs and services. Yung mga scholarship program nila ay maririnig natin sa pamamagitan po ng Director Josephine Tobia. million girls in Sydney. At bago tayo magtuloy-tuloy ng ating mga programa sa araw na ito, ay isa munang paalala mula sa ating himpilan. Sarap sa lingang mga jeepney mong nagliliparan. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon,
May Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Do you know anyone planning to work abroad? Warn them about illegal recruitment. A recruiter without a POEA license, the immediate collection of fees, and the promise of immediate deployment are just a few of the many signs of illegal recruitment. To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Alam ba ninyo na ang Ramadan ay ika-9 na buwan ng kalendaryong Islam? Ito ang buwan kung kailan inihahayag ni Allah ang Quran sa propeta ni Muhammad. Ang Ramadan ay galing sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay nakakapasong init. Isa itong espesyal na buwan sa bawat taon para sa mahigit 1 bilyong Muslim sa buong mundo. Ito ay panahon ng pagbubulay-bulay, debosyon sa Diyos, at pagpigil sa sarili. Dahil para sa mga Muslim, isa itong pagsaayos, pagpapatibay ng kanilang espiritual na buhay. Ang Ramadan ay oportunidad ng pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay at pagiging malakas sa pamamagitan ng katatagan sa gitna ng kahirapan. Layunin nito na maranasan ang gutom upang magkaroon ng simpatya sa mga mahihirap. Ito rin ang oras ng pagpapasalamat kay Allah para sa lahat ng mga biyaya at pag-iwas sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Mga nakagawian tuwing Ramadan. Mula bukang liwayway hanggang takip silim, ang mga Muslim na may edad 12 pataas ay kailangang mag-ayuno. Sa pag-aayuno, hindi sila kumakain, umiinom, naninigarilyo at nakikipagtalik. Bago sumikat ang araw, kumakain sila. Simula ng pag-aayuno, ang pagkain ito ay tinatawag nilang suhor. Ang pag-aayuno ay nagsimula sa unang dasal or fair hanggang matapos ang ika-4 na dasal ng araw ng Maghrib. Sa paglubog ng araw, tinatapos nila ang pag-aayuno sa pagkain na tinatawag nilang iftar.
Ang pag-aayon naman ay sinasabing tumutulong upang ilayo ang puso sa mga makamundong mga bagay. Layunin nito na linisin ang panloob na kaluluwa at protektahan ito sa sakit. Ang tamang pag-aayuno ay nagdudulot ng ginhawa at kapayapaan sa kalooban. Hinahayaan nito ang mga Muslim na matutunan ng disiplina, pagkukontrol, sakripisyo at simpatiya para sa mga nangangailangan. Maaari namang lumiban sa pag-aayuno ang mga matatanda, may sakit sa katawan at pag-iisip, mga buntis, mga babaeng may buwanang dalaw, at mga bagong panganak. Pero ang ilan sa kanila ay maaaring halinhina ng kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga mahihirap. Nangangahulugan din ito ng pagpipigil sa sarili, tulad ng hindi pagsasalita o pagsasabi ng masamang bagay o salita, at hindi pakikinig ng mga ito. Bukod sa pag-aayuno, hinihikayat ang lahat ng Muslim na basahin ang buong Quran tuwing gabi. Sa kanilang pagdarasal na tinatawag nilang Tirahawi, binabasa ang 30 bahagi ng Quran ng sagayoy. Pagkatapos ng Ramadan, ang buong Quran ay nabasa. Ang ilan ay binabasa ang buong Quran sa isang upuan lamang. At gabi kung inihahayag ni Allah ang Quran kay Muhammad, at ito'y tinatawag nilang Laylat o yung tinatawag nilang Night of Power. Sa ika-27 ng gabi ng buwan, sinasabi sa Quran na ang gabing ito ang pinakamahalagang sa libu-libong buwan. Kaya naman ang mga Muslim ay nagdarasal magdamag sa gabing ito. At dahil sa pag-aayuno at pagbabasa ng Quran, lumalawak ang pagkakawang loob ng mga Muslim para sa mga mahihirap at nangangailangan. At pagkatapos ng Ramadan ay nagaganap ang isang masayang selebrasyon. Ang Eid al-Fitr ay nangangahulugan ng pista ng pagtatapos ng ayuno. Ginaganap ito sa unang araw ng sumusunod na buwan. Kadalasang pumapatang ng Idil pagkatapos ng ika-29 o ika-30 araw ng pag-aayuno. Nagsusuot ang mga Muslim ng mga bago at magagandang damit, nagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap at nagdarasal sa umaga. At ito sinusundan ng pagsasalo-salo at pagdalaw ng mga kamag-anak at kaibigan. So yan po ang ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. Trabahong sigurado, trabaho patrol! Okay, balikan natin ang ating trabaho patrol. Mga kaibigan, huwag kayong basta-basta mag-a-apply. Check muna natin sa website ng POEA. Yan. Magtulong po tayo ngayon ay nakabukas tayo dito sa mga trabaho dito. Ang una natin tingnan ang open ang mga driver sa Qatar ngayon doon sa Eddie Staff Builder International Incorporated. Ayan, pasok po kayo doon at check ninyo. Pag-click ninyo yung agency, nandun lalabas naman kung anong address niyan at telephone number. Yan. So, open ang driver sa Qatar yan. Open din ang engineer naman sa Eddie Staff Builder International. Yan. Yeah, Eddie Staff Builder pa rin. Sa Qatar naman to, mechanic ang kailangan nila. Yan, open. Titingnan natin yung mga mararami. Napakarami ng mga
open na trabaho. No, ayan. Dito naman ay Qatar pa rin. Technician naman ang kailangan ng EduStaff Builder International. So, bukas sila. Maraming kailangan nila dyan. Samantala, 50 worker naman, domestic worker, ang kailangan sa Singapore. Ayan. Ng Habilla International Manpower Services. Ito nakabatay pa rin sa POEA. Kailangan naman sa Taiwan ng factory worker. Yan, ay 10 lang ang kailangan ng World Transman International Placement Incorporated. Ayan naman ang workers. Ito, household service worker para sa Kuwait, ang Jamaica International Placement Services. So, kailangan nila ng 73 mga manggagawa dyan o applicants. Open naman ang Dawson International Services sa Hong Kong. Yan, napakarami nilang kailangan. Ang Dawson International Services Incorporated. Samantala, ito ang ating kapartner, maig ang Industrial Personnel and Management Service Staff o ang IPAMS. Yan. Saudi Arabia naman sila, open sila. O, maraming kailangan nila. Mechanical General Maintenance. Yan. Yan ang IPAMS po. Napakagaling yung IPAMS natin. Ito pa isa, Operator Power Plant. Kailangan din ng IPAMS. At sinasabi namin sa inyo, ang mga nababanggit ko ay halos wala talagang placement fee. Saudi Arabia, kailangan nilang worker general, ang CBK International Manpower Service Corporation. Kailangan din ng mga, sa Kuwait naman ito ha, workers, household service worker, ang NRS Placement Incorporated. Ang sa Kuwait na pa rin, ang workers, household service worker naman to, ang Generic International Manpower Incorporated. So, kailangan nila ng 48 na papuntang Kuwait na household service worker. Open din sa electrician. Papunta naman ng Saudi Arabia ang International Skill Development Incorporated. Ganun din ang electrician industrial. International Skills Service din to. Skills Development Incorporated. Electrician Low Voltage. Sa Angola naman ang kailangan nito. International Skills Development Incorporated pa rin. Ang 20 naman ang kailangan na engineer. Civil engineer ng Luzern International Manpower Corporation sa United Arab Emirates. Yan, 20 lang po ang kailangan. Ito naman, engineer design, yan, international skill development, yan, papuntang Saudi Arabia. Tingnan naman natin ang iba natin. Kunyari, ang waitress naman, dyan sa Darussalam, Brunei, Darussalam. Ayan, meron kailangan ng 10 na waitress. Ang Confederal Project Manpower Services, 10 lamang po ang kailangan. Domestic worker naman sa Singapore, ang International HR and Recruitment Agency, 5 ang kailangan nila pa Singapore. 25 naman sa Singapore to ang PASI International Corporation. Sa Taiwan, ito, ang Bendar Rebar, ang trabaho. Ito yung trabaho. Ang Lone Mill International Staffing Service Incorporated ay nangangailangan ng Bender Rebar sa New Zealand. Yan. Ito sigurado, walang mga placement fee po yan. Kailangan din ng International Resource Development Corporation na dating International Resource Development, ang cleaner ha, mga cleaner sa Saudi Arabia. 5 ang kailangan nila dyan. Sa Japan, nangangailangan sila ng finisher. Ang White Dove Recruitment Corporation, 30 ang kailangan nila. Forma naman, 2. Sa Qatar, ang Care International Placement Corporation. Ang
ang IPAMS uli, kailangan nila ng mechanical assistant, ang Industrial Personnel and Management Services o IPAM. Marami silang kailangan, ha? Kailangan din ng sa Suriname. Sa Suriname? Superintendent Commissioning. Sa Manpower Resource of Asia. Samantalang sa Papua New Guinea, kailangan nila mga technician, ang Exultant Creation Incorporated. At para sa ibang mga hindi natin nabanggit, pwede nyo pong buksan ang ating poea.gov.ph. Hanapin ninyo doon ang mga registered na mga agencies, and then available job order. Pagbukas nyo, andun na po kagad, napakadali. At ikiklik lamang ninyo ang mga, halimbawa, yung mga agency. Pag-click ninyo, lalabas naman dyan sa kanila yung mga address at telephone number doon. So, huwag kayong saan-saan maghanap. Hanapin lamang ninyo ang poea.gov.ph at doon mababasa ninyo o malalaman ninyo ang lahat ng mga ahensyang registered sa POEA. Ibig sabihin, ito ay mga na-scrutinize na ng POEA. Trabahong sigurado, trabaho patrol. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Binalaan ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration ng mga Pinoy na desidido magtrabaho sa abroad kaugnay ng mga direct hiring scheme na inilabas online. Ayon kay POEA Administrator Hans Leo Kakdak, may malaking panganib ang ganong klase ng employment arrangement, lalo na para sa mga nais mag-domestic workers sa ibang bansa. Kadalasan di umano ay mga foreign employers ang naglalabas ng nasabing direct hire scheme na isa namang illegal at uri ng human trafficking. Wala rin aniyang recruitment agency ang mapapanagot sa oras na pumirma ng kontrata na kung saan nakasaad na mababa lamang ang sahod, liban pa sa walang rest day at bawal magbakasyon. Para sa mga job opening sa abroad, pinapayuhan ang publiko na i-check muna ninyo sa POEA ang mga papasukan upang hindi mabiktima ng illegal recruiters. Samantala, nagambag-ambag ng ilang grupo ng mga Pinoy sa Abu Dhabi upang matulungan ang mga kapwa OFWs na nasa poder ng Embahada ng Pilipinas matapos tumakas sa kanilang malulupit na amo. Ayon sa mga OFW sa nasabing bansa, naaawa sila sa kapwa nila Pinoy kung kaya tumulong na rin sila sa pagpapakain sa kanila para kahit paano ay mapalubag ang sakit ng nararamdaman ng mga OFW na stranded sa ngayon. Nila may dalawa pa rin silang kapwa Pinoy na natulungan nila sa pamamagitan ng kanilang kontribusyon para sa ticket at kaunting bagay na pasalubong sa pamilya ng mga naturang stranded OFWs. Sinabi pa nila ang nasabing takas na OFW sa mga Ilocano, Tagalog, Bisaya at mga Pilipino-Muslim. At ayon po sa balita, karamihan sa mga nasa poder ng embahada ay mga OFWs na minaltrato at hindi sinahuran ng kanilang mga amo, kaya tumakas at ngayon ay nasa kustodiya na sa embahada. Samantala, patuloy pa rin ang pamimigay ng tulong ng iba pang mga Pinoy na nanatili sa Nepal matapos tumamang magnitude 7.8 na lindol nitong nakalipas na buwan ng Abril. Partikular nilang tinutulungan ngayon ang mga residente sa mga lugar na hindi naabot
ng tulong ng gobyerno nila, kagaya ng 3 mga villages sa Tamil, Kathmandu na kung saan sila nakabase. Nagsasagawa sila ng mga libreng medical at dental mission at nabibigay din ng mga school kits sa mga mag-aaral at iba pang mga serbisyong kasama ang mga Filipino communities sa naturang bansa. Samantala matatandaan nila, ang lindol ay tumama noong April 25. Patuloy pang naranasan mga aftershocks na kumitil na rin ng libo-libong buhay habang marami pa rin ang missing. Samantala, dasal at hiling ng ilang Pinoy sa bansang Thailand matapos may talang unang kaso ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV para walang maapektuhang kababayan. Ayon sa mga OFWs na naroon sa Thailand, dodoblihin na lamang nila ang pag-iingat at iiwasan ang mga lugar na maraming tao na posibleng panggalingan ng nasabing sakit. Una namang kinumpirma ng Thai Public Health Ministry na isang lalaki ang nagpositibo ng MERS-CoV sa kanilang bansa matapos manggaling ito sa Middle East noong June 15. Dahil maaga umanong naagapan ay unti-unti na rin gumanda ang kanyang kalagayan. Pang 26 na bansa na ang Thailand na may kumpirmadong nadapuan ng MERS-CoV virus. Samantala, nangangailangan ng 75 nurses at 300 caregivers ang bansang Japan. Ayon sa POEA, ang Japan International Corporation of Welfare Services ay nagbukas ng kanilang hiring na dapat ang nurse ay lisensyado na may edad 20 hanggang 35 taong gulang at may experience. Ang mga qualified applicants ay maaaring personal na magtungo sa POEA o mag-register sa www.eregistered.poea.gov.ph. Yan. So yun po ang inyong ikiklik para kayo makapasok at makapag-apply doon sa nasabi ko po. Uulitin natin ang www.eregistered.poea.gov.ph. Samantala, agad na ibinasura ng POEA ang hiling ng 4 na aplikante para magkaroon ng lisensya na mag-recruit ng mga overseas Filipino workers. Iniulat ni POEA Administrator Hans Leo Kakdak ang 3 ahensya ay walang karanasan sa recruitment. Aniya, ang 2 sa mga ito ay nagbebenta ng mga imported na product at isa naman ay dating NGO workers na wala namang kaugnayan sa issue ng OFWs. Samantala, ang isa sa mga ito ay nagsinungaling pa raw ng background na dati palang opisyal ng isang recruitment agency. Sa pang-4 na aplikante ay kasalukuyang general manager ng isang licensed recruiter sa Maynila. Sa kwento ni Kakdak sa Twitter account, ang naturang manager ay tumanggap na ng komisyon sa isang foreign employer pero hindi daw nagdeklara ng income sa BIR. Dahil dito, nagpaalala ang POEA na mahigpit sila sa pagbibigay ng lisensya sa mga recruitment agency nang walang karanasan at malasakit sa mga OFWs. Dapat din ang huwag na rin magtangkang kumuha ng lisensya ang isang ahensya na merong paglabag sa batas ng bansa. Hindi na rin muna ibinulgar pa ng opisyal ang mga pangalan ng kanyang tinutukoy na kanilang ibinasura ang request na lisensya. Hindi para sa lahat ng pagkakaroon ng recruitment license mula sa POEA ay kailangan po ang karanasan at malasakit sa OFWs. Kailangan din po ang taimtim na pagsunod sa batas at pagtanaw ng dignidad ng manggagawang Pilipino ayon kay Administrator Hans Leo Kakdak. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines.
Okay, sir. Sa kabilang linya po, mapapakinggan natin walang iba kundi ang OWA Region 4V na walang iba kundi si Director Alan Ignacio. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po. Okay, pasensya ka na. Istorbo ko sa meeting mo, sir. Okay lang po ma'am, tapos na po. Okay. So, sir, sa Region 4B, ay ano po yung mga activities natin dyan? Ngayon, lalo na itong June. Katulad po ma'am ng ibang regional offices, ang pangunahin din po namin trabaho dito is yung pag-organisa ng mga OFW at saka mga pamilya nila, pag-train sa kanila, Opo. para maging handa silang tanggapin ang mga programa ng gobyerno natin at tuluyang ma-reintegrate sa society natin yung mga OFW na gusto nang bumalik. So, Maliban din po ma'am dito, Apo. meron din po mga institutional events na ginagawa ng Region 4B. So, sir, sa ngayon ay yung itong June kasi ito buwan talaga ng mga para sa mga OFWs talaga, no? So, sir, Yes, ma'am, yes. sa ngayon itong June na to, ano ba yung mga activities niyo, sir? So, marami kayong mga training, di ba? Yes, ma'am. Ang pinakamalaki pong activity namin this June is yung araw ng pasasalamat. Pero this year po, ma'am, binago namin ang format. Instead na pasayahin lang ang mga OFW at saka pamilya nila, ay ginawa namin na mas makahulugan to sa pamamagitan ng pag-offer ng medical at dental mission, tapos may wellness, gupit, masahe, hair, nail spa. Tapos meron din pong series of symposia sa anti-illegal recruitment, human trafficking, yung mga legal rights o mga OFW, at pagpapaalam po sa kanila ng iba-ibang services ng national government natin. So, sir, ito bang Region 4B na to, gaano karami mga OFWs dyan? Ang concentration po ma'am ng OFW nasa Mindoro at Palawan. So, Yes, sa inyo, ma'am. sir, sa inyo, sa tingin nyo, ilan po lahat kaya? Wala po kaming exact figure po ma'am, pero yung active na sa rehistradong active na OFW, umabot po ma'am ng mga 7,000 to 8,000 sa Mindoro at slightly mababa yung sa Palawan. Okay. So sir, anong ginagawa? May ginagawa ba kayo pagdating sa usapin ng, kasi yung ibang regions, inaano nila parang, sino dito yung mga hindi pa na-register, yung mga ganyan, parang nag-house to house o door to door sila para sabihin, yung mga hindi pa miyembro ng OWA, kung dais ninyo, magpa-miyembro. Kayo, sir, anong ginagawa nyo para mas ma-inform sila in terms of their membership? Ngayon po ma'am, this year, nung pumasok ang taon to, binalidate muna namin yung mga family circles ng buong Mimaropa. Kung mga buhay pa mga to, sino-sino pa yung mga members. Tapos kinumpara namin to sa data ng membership processing center namin. Apo. Tapos ang mga family welfare officers namin, pinapunta ko sa mga local government units, particularly sa mga barangay chairmen, para yung wala pang family circles na mga barangay, maorganisa po. Ayun. So, mas maganda talaga organizing, sir? Yes ma'am, para lahat po ng efforts namin at resources, maibuhos talaga doon, pagpapalam sa kanila, kung ano-ano yung mga benepisyo kung sakaling magme-member sila. So, yun. So, sir, doon sa mga services ninyo, mga programs and services, napakabenta sa ata sa inyo nung ELAP? Yung Yes ma'am, malaki pong bagay yung ELAP dahil napupunuan nito yung kakulangan sa mga pamilya, oras na mawala yung OFW. So, sir, dito, training talaga din. Training, at saka, paano sila nakakakuha ng mga livelihood, sir? Yung livelihood po, ma'am, sinasama namin sila sa EDT, yung Entrepreneurial Development Training namin, para ho sila mismo ang mag-decide kung anong enterprise yung papasukin nila.
At oras na makapag-desisyon na sila, yung family welfare officer, uupuan niyan sila para maturuan sila sa pag-prepare ng business plan nila at ma-implement ng maigi yung program, yung project na gusto nila nang hindi rin naman masayang yung resource ng office. So sir, sa ganito, gaano ba karami ang mga pumapasok sa program ng ELAP o itong Education and Livelihood Assistance Program ninyo? Gaano po karami yung pumapasok dyan? Sa ngayon po ma'am, as of mula January hanggang June, Apo. meron lang kaming 17 na 17. nabigyan. Pero kung kami po ang tatanungin, ayaw namin madagdagan to kasi nangangahulugan po to na every time na may nag-avail, merong sinasawing palad na OFW. Oo nga, tama. Buti nga hindi mag-avail, no? Tama nga. Pero sir, itong 17 na ito, ano naman yung mga dahilan at nabigyan sila? Ang ELA po ma'am, number one pong dahilan yan yung pagkawala ng Ng kanilang mahal sa buhay. yes ma'am, na OFW. So dito sa 17 na ito, ano po ba ang nakuha nila livelihood assistance sa OWA? Ma'am, dahil po ma'am, limited yung Resources natin, yung budget para dyan. Para 10,000 lang yan. Usually po, yan po ma'am yung mga small time na businesses lang. Usually, ang nire-recommenda po ng office namin, yung may card para kung saan malakas ang benta, pwede siyang pumunta roon at sila mismo, yung pamilya mismo naiwan ang magpapatakbo nito. Ayun. So sir, sa ngayon ba ay aktibo? Kasi alam ko meron kayong OFCs, di ba? So napaka-aktibo talaga ng ating mga OFWs dyan ba sa Region 4B? At lahat ba sila napapamiyembro ninyo, sir? Yes, ma'am? Napapamiyembro ba ninyo sila? O ibig sabihin kasi di ba nag-organize po tayo ng ating mga OFCs. So, yung bang mga ginagawa natin ay talaga sumasama itong mga families na ito sa ating sa inyong ginagawa diyan? Nararamdaman na po natin ma'am ngayon yung epekto ng pag-organisa nila na unang-una pag-validate doon sa mga existing at sa mga training, mga sunod-sunod na activities na laging sinasama sila. Nararamdaman na po namin ngayon na marami na pong dumudulog sa amin kahit may reklamo o kahit sa pagpapasalamat lang, nakakatanggap na po kami ng mga tawag, text o sulat mula sa kanila. Okay. So sir, alam kong napaka-aktibo ninyo dyan sa Region 4B at gusto ko sanang bigyan ninyo ng mga mensahe itong ating mga kababayan lalong-lalong na dyan sa Region 4B at tayo maririnig sa ibang bansa pa din nitong ating programa. Bigyan nyo po sila ng mensahe at nasa sa inyo yung pagkakataon na kausapin sila. Bilang kinatawan po ng Region 4B, gusto ko pong manawagan sa mga OFW na taga Mimaropa na nasa ibang bansa pa. Pwede nyo pong payuhan nyo po yung mga pamilya nyo rito na sumali sa mga OFW family circle na dito. At pag magkaisa po sila rito, mas malakas po ang boses nila. Mas mapaparating po sa amin na mas mabilis ang mga kahilingan nila. Kung meron man silang mga problema dyan sa abroad, nalaman ng pamilya, pwede rin pong idulog sa amin. Kung hindi man sila makapunta sa mga embassy sa kanya-kanyang bansa, pwede po silang idaan yung problema nila sa amin. At kami po ang bahala makipag-ugnayan sa mga Philippine Overseas Labor Offices natin sa iba-ibang bansa. Okay, sir. Yung mga naiiwan naman dito, ano ba masasabi natin sa kanila, sa kanilang mga pamilya na naiiwan dito? Kayo po ang makipag-usap sa kanila. Sa mga pamilya naman po ng mga OFW na naiwan dito sa Pilipinas, yung OFC pa rin po ang magiging daan natin para po mas
mailabas natin kung ano yung sentimiento, yung kabuuang kagustuhan nyo, may parating nyo po sa opisina. At kung ito man po ay wala pa sa programa, kami po sa Region 4D ay handa pong ipabot ito sa nakakatas naman sa amin para kung kakailanganin yung mag-adjust ng akbang programa, may parating po din naman namin sa nakakatas sa amin. Okay, so yan po ang ating director dyan sa Region 4B. Naku, ang dami-dami yung ginagawa dyan, sir. So, sir, congratulations naman sa inyong mga ginagawa dyan. At siguro, may mga numero bang pwedeng tawagan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na baka gustong makipag-usap yung ating mga OFWs kung nasaan man silang lugar, pwede po ba namin makuha ang mga numero, sir? Ma'am, itong number ko na po. I-text nila ako rito, tawagan nila ako 24/7. Ako talaga, sir, personal to, Sanay po mama ko, galing po ako sa office center ng OWA. Okay. 24/7 po ako for 3 years. Okay lang po yun, ma'am, sa akin. Okay. So, kawawa naman tong ating director na ito. Ang numero po niya ay 0917-875-0886. Yan. So, ulitin ko lang po mamaya yan sa inyo para mas makadiretso kayo kay Director Alan Ignacio. So, sir, maraming pong salamat. From time to time, tawag kami sa iyo, sir. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. At sana po ay hindi kayo magsasawa sa amin sa babaeng migrante, may kakampi ka. Opo, ma'am. Thank you very much po. Ayan po mga kaibigan, ang direktor ng Region 4B. Yan yung kanilang mga ginagawa ngayon dyan. Sa kanila, napakarami nilang mga activities. At ang isa nga ay yung kanilang organizing work. Alam nyo, ako natutuwa ako pag sinabing organizing work. Kasi ako talagang effective po talaga ang pag-oorganisa ng mga ganitong klase, lalo na talaga na yung mga mararami katulad ng mga OFW, sobrang dami na natin. Ilan na tayo? Nasa 10 million na tayo na mga OFW sa mga 220 na mga bansa, di ba? So, paano ma-reach yan? Hindi naman kaya ng isa lang o kahit marami ka, hindi mo ma-reach ang mga families nito kung hindi maganda yung organizing work at magbigay ng iba't ibang information sa kanila. Yan! Ayan, ngayon naman na tumakot tayo sa ating chikahang buhay. Yan. Alamin natin sa OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, sa pamamagitan ng kanilang OIC na si OIC Josephine Tobia. Yung tungkol sa kanina, binabanggit natin yung ELAP, no? Yung Surviving Families pala ito. Itong ELAP program ng OWA. At syempre, sumunod dyan yung mga scholarship program na binibigay ng OWA. Pagkamat ito po ay binibigay sa mga surviving families ng isang basis OFWs. Ito po ay pinapaaral, binibigyan ng kaukulang halaga para hanggang makatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak, from elementary to college. So, ibig sabihin, ang isang OFW na namatay, ang kanyang pamilya, kapag nag-avail na itong ELAP program na ito, pwede siyang mag-avail bukod sa livelihood. Meron pa siyang scholarship plan para sa kanyang panganay na anak. Halimbawa, ang panganay na anak niya ay grade 1 lang. Mula grade 1 hanggang college, paaaralin niya under ELAP program. Kung hindi pa nag-aaral, well, merong period ang application ng ELAP. I'm not yet sure kung 1 year, in 1 year's time, pwede pang maagal. Halimbawa, hindi pa nakakapag-aral ngayon, next year pwede ka pang mag-apply. I'm not really sure, pero may mga ganung period. As for the EDSP naman, ito po ay may parang quota at saka mayroong certain grade na tinatanggap ang programa ito para makapasok siya at makapag-exam under the DOST. Ang karamihan po ng ating mga EDSP scholars ay mga may Latin honors pag nag-graduate po. So talagang mini-maintain nila yung grade nila na maayos. Yung sa ODSP naman po, ito yung para sa mga $400 na kumikita or lower,
ito po ay walang grade na kinikilala. Kung hindi, makapasa lang siya sa lahat ng subjects na kanyang in-enroll. Kapag meron po siyang nabagsak na subject at marami pang mga bagay na hindi maganda dun sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, isa pong paraan yun para siya ay ma-disqualify. Ang ino-observe lang po dito ng scholarship committee ay makapasa siya sa lahat ng kurso o lahat ng subjects na kanyang pinasok. Ganun po. Yung sa CMWSP naman, yung funded by PCSO, ganun din po doon sa EDSP na ang tinutukoy dito or ang kinukuha nila ay mga students na gusto pumasok sa science and technology courses. At may certain grade din po na kinikilala doon. Yun lang po. At syempre dyan sa mga alamin din natin sa OWA kung kunyari napaso na ang pagiging miyembro ng isang miyembro nito, ano ang pwede, halimbawa yung mga tawag sa atin sa Saudi Arabia ng mga nakaraan na hindi na sila miyembro ng OWA, ano ang pwedeng gawin ng OWA dyan? Okay, may tinatawag tayong voluntary membership. So habang nasa abroad siya, wala siyang trabaho ngayon. Opo, naka-shelter kasi may kaso nga po. Kung shelter siya ng Kalinga, yung sa embassy. Hindi po sa ano po, yung sa NGO. Okay. Kasi ang voluntary membership, kahit na ganun yon, kailangan may kontrato ka pa rin pinapakita at ikaw yung tatrabaho pa rin bilang isang manggagawa o isang OFW. Kung in her case naman, kung siya ay mayroong pending case at nandun siya sa isang NGO shelter, pwede siya makipag-ugnayan doon sa Philippine Embassy, Polo, sa KSA, kung alin ang pinakamalapit na office sa kanya, para mag-avail siya ng mga ilang training courses doon. Meron tayong skills training course, which includes, I think, IT, and other programs na pwede nilang ma-avail habang sila ay naghihintay sa abroad. So that pagbalik naman nila dito, matutulungan pa rin sila na ma-augment yung kanilang mga kaalaman at matulungan sila ma-refer sa mga appropriate na ahensya. So, at syempre, tanungin pa rin natin si Miss Josephine Tobia ay yung mga bagong proyekto ng OWA in terms of their livelihood. alam nyo, yan ang gusto namin marinig sa mga OFW families at clients namin. If you can recommend programs na para sa inyo, we will discuss it with you. Pero merong mga nakahanay na programa para sa mga OFWs na siyempre kailangan natin ng consultation with the stakeholders tulad nito bago namin i-announce itong mga ito. But definitely, siyempre ang lagi namin pangunahing programa para sa inyo ay yung mga existing at lalong gusto namin na paigtingin yung pagpapalaganap nito at pag-i-implement nito sa lahat ng mga lugar na maraming OFWs, lalong-lalo sa overseas at saka sa mga regional offices. Yun. But we cannot say that we don't have one. But as I said, we will consult with you when we have the programs for implementation. Kasi hindi maganda yung nag-i-implement ng walang consultation with the families of the OFWs or yung mga stakeholders mismo. Yun lang. Ayan ang ating chikahang buhay sa araw na to. No? Pinagpukusan talaga natin ang Overseas Workers Welfare Administration. OFW ka ba?
Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS Flexi Fund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa Flexi Fund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS Flexi Fund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa Flexi Fund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline po sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Nirefer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Ha? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. At syempre sa ating panghuli, naku, wala na naman tayong oras, ano, sana ay may mga napulutan tayo ng aral sa ating mga napag-usapan kanina, sa ating chikahang buhay, sa ating mga ginagawa bilang isang OFWs. At muli, wala na naman tayong oras at tayo uli ay hahanap no, ng mga mas matututunan nating mga topic para sa susunod nating Sabado. At syempre, July na tayo sa susunod na Sabado, mga kakampi ko. Napakabilis ng panahon. Ano po? Nasa susunod natin na sa Sabado na. Ito ay July 4 na. No, napakabilis ng panahon. Pero syempre, ang sabi ko nga sa inyo, lagi nating namnamin ang bawat araw. Yan. At maging think positive tayo parate, no? Yung wag yung padadaanin ng isang araw na hindi nyo man lang nalasap
yung araw na yon. Dahil kung hindi nyo mararamdaman na natatapos na pala yung mga panahon, ano? 'Di ba? Nasa kalagitnaan na tayo. Tapos na, no? Sa susunod ay July na. Sa Saturday, first Saturday of July. Nako, natapos na natin ang June. At muli po, wala na naman tayong oras. Kinakawalan na naman tayo ni Allen. Muli po, ito yung Ligod Friend Nicodemus nagsasabi sa inyo na lahat ng problemang ating kinakaharap may kasagutan dito lamang sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisigap sa